Sa kadiliman, sinasabing nangingibabaw at nagpipista ang kasamaan. Pero para sa mga residente ng probinsya ng Lanao del Sur, bagamat walang kasamaang nagbabadya, kadiliman ang itinuturong ugat sa kanilang kahirapan. Lanao del Sur, isang first-class na probinsya sa ilalim ng Autonomous Region in Muslim Mindanao, ARMM. 39 na bayan at isang syudad ang nasasakupan ng Lanao del Sur. Nitong nagdaang buwan, ilang text messages mula sa mga residente ng Marawi City ang natanggap ng bitag. Pag-iimbita ng mga residente, pasyalan at silipin ng bitag ang tunay na sitwasyon sa kanilang probinsya, lalong-lalo na sa malalayang bayan ng Lanao del Sur. Sa pagbisita ng bitag sa sentro ng Lanao del Sur sa Marawi City, ito ang agad nakaagaw ng aming pansin. Sa kahabaan ng Plaza Kabili, Barangay Bangolo, walang kuryente. Kaya naman alas 3 pa lang ng hapon, madilim na ang loob ng mga establishmento. Ang panideryang ito nagtsatsaga sa liwanag mula sa kandila habang gumagawa ng tinapay ang mga panetero. Ang tindahang ito, dahil walang kuryente, wala ring customer. Ang papatay-patay na supply ng kuryente sa Marawi City ang lubos na kinagagalit ng mga negosyante sa lugar. Ganito, brownout, patay ang business. Kung namatay ang light, nawala kayong customer. Yan ang problema ng tauhan sa Lanao del Sur. Hindi espesyal sa Marawi. Or hindi rin sila makapag-aral ng maigi yung mga anak natin. Walang ilaw. Mahigit isang taon ang nakakaraan, nagumpisang mawala ng serbisyo ng kuryente sa barangay ni Ampuan. Ang dahilan, ang malaking utang ng barangay sa Lanao del Sur Electric Cooperative o LASURECO. Hindi ko nga alam sir kung saan nila binabase yung kinukolekta nila. Kasi no meter reading nga sir yung ini-issue nila na disconnection itong billing notice. Hindi nila maipaliwanag. Bigla na lang kami tinatalikuran. Matapos mabayaran ng umano'y pagkakautang, hindi pa rin naibalik ang serbisyo ng kuryente sa barangay Dilausan. Maging ang mga kapitan ng barangay sa lugar, pasande ng hinaing ng mga residente. Para sa kanila, isang man-made calamity na pwede namang maiwasan ang kawalang kuryente sa probinsya ng Lanao del Sur. Talaga kakambalo ng buhay ang ilaw. Lalo na ngayon, lahat ang gagamitin, puro di kuryente na. Kaya naman para magkaroon kahit kaunting liwanag pagsapit ng gabi, dumiskarte sa kapitan na makabiling maliit na solar panel. Sa ganitong paraan, napapailaw kahit tig-isang bumbilya ang bawat bahay sa kanyang barangay. Pero kung si Kapitan Punda Udaya ay may kakainang makabili ng maliit na solar panel, ang kapitan ng kalapit barangay na Poblasyon 1 nagtitiis sa ilaw ng gasera. Yun ang problema, kahit na binayaran namin yung utang namin at ang inaano nila yung dating utang. Malaking problema para sa kanila kung paano mairaraos ang Ramadan kung walang kuryente sa kanilang lugar. Kami po ay nakikiusap, lalo na sa mahal nating Pangulo, na bigyan pansin po ang inaing ng mga Maranao, lalong-lalo na sa lalagyan ng Lanao del Sur. Kailangan namin ng kuryente, lalo na sa mosque. Siyempre, maghuhugas ka ng kamay, magsisimba ka 5 times a day, walang tubig ang reserve tank. Yun ang problema namin sa itong darating na Ramadan.
Malaking agam-agam para sa mga residente ng Lanao del Sur na maaaring pangmatagalang resulta ng kawalan ng kuryente, lalong-lalo na sa serbisyong panggobyerno sa probinsya. Ang Tamparan District Hospital, nakaraang taon pang walang supply ng kuryente. Ang mga kwarto ng ospital hindi na halos nagagamit. Kaya naman ang mga residenteng may malubhang sakit diretso sa mga ospital sa ibang probinsya. Kung kinakailangan ng operasyon, i-refer namin. Para sa mga residente, maging kay Governor Mamintal Adyong Jr., ang perang ginamit sa rehabilitation ng opisina, idinagdag na lamang sana sa pondong pagpapailaw ng buong probinsya. Sana itong 33 municipalities malagyan ng metro at mapailaw ng 24 hours. Ang mga kababayan ko nangangailangan ng kuryente at siya rin, nangangailangan din siya ng kuryente. Ang lahat ng sisi sa kawalan ng kuryente sa probinsya ng Lanao del Sur nakaturo sa Lanao del Sur Electric Cooperative o LASORECO. Maging sa General Manager nito na si Ashari Maungko. Cooperative is not mine. It's just happened that I am the GM. Then I have to go with the interest of the nation. I have to go with the interest of our people, that we have a community of peace-loving people. Kailangan pupunta po tayo doon sa peace na yun, na kailangan magkakaibigan po tayo para sa isang patutungan. Pinaliwanag niya na kamay na bakal ang kanyang pinaiiral sa hindi pagbibigay ng kuryente sa mga residente. Why you disconnected, Ashari? Because of they are not paying the power bills. Kailangan bumayad sila, 85% ang makabayad doon. The utility company cannot be blamed. Patunay daw ang mga plake na matatagpuan sa loob ng kanyang opisina sa uri ng kalidad ng kanyang pamumuno. Pero malabo daw na mabigyan niya ng kuryente ang probinsya ng Lanao del Sur kahit na ngayong panahon ng Ramadan. Then, sad to say that from Bacolod, Kalawi, down there sa baba, sa coastal towns at saka papunta po dito sa Unayan area, hindi po namin mapapailaw. Dahil sa krisis sa kuryente, unti-unting nawawala ang mga negosyante sa probinsya ng Lanao del Sur. Mula sa pagiging first-class province, nangangamba mga residenteng unti-unti na ring hinahatak pababa ng problema sa kuryente ang ekonomiya ng probinsya. Patuloy na tinututukan ng bitag ang problemang ito. Abangan. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2014.